Hello guys! Again, welcome back to my kusina. Ngayon naman guys, ay magluluto ako ng isda, na buong isda na akin lang i-bake kasi nakasawa na ang prito. So, akin naman itong i-bake ang isda. So, ang una kong gawin, ang isda ay akin munang ibababad sa suka. Itong suka na white vinegar ay 1/2 cup. So, ibababad ko lang siya para mawala naman ang langsa. Ayan. Ibabad lang natin ng mga 5 minutes. Ayan, para mawala ang langsa niya bago natin i-bake. Okay. So ngayon, set aside muna siya. Atin muna siyang i-prepare ang ating paglalagyan na baking dishes. So ito guys, gumamit ako ng tanglad. Atin lang puputulin ang tanglad para magkasya dito sa ating baking dishes na lalagyan ng isda. Ayan. Putulin lang natin ng ayon sa kanyang laki. Ayan, atin lang isasapin para at the same time may bango siya at hindi rin siya masusunog. Hindi siya didikit kung masusunog man siya. Kung luto siya at medyo sunog, hindi siya didikit. So, ayan guys. Ay, mayroon na tayong tanglad na nakasapin. Lemongrass. Okay. So, now, ang aking luya at ang aking red bell pepper, hot pepper to siya guys. Kaya hindi pwedeng hiwain. Baka hindi na natin makain ang anghang. So, atin lang siyang ilalagay dyan para sa kanyang amoy. At pisain natin mamaya yan kung gusto natin ng medyo maanghang. Kasi maanghang talaga yan. So, that is hot pepper. So, ating lagyan ng luya or ginger. Okay. Yan. So, ayan guys. Ganyan. At ito naman ay atin siyang lalagyan ng asin. Isa-isa. Atin lang i-sprinkle kaya hindi ko hinalo ang asin dito sa vinegar kasi kailangan natin siyang isa-isahin paglagay para hindi siya masyadong maalat. So atin ding lalagyan nitong paminta na halo na yung lahat. Itong paminta na to ay mahalo na siya lahat dyan. May pepper, may ginger at saka may garlic din siya na ground na halo dito. So, atin lang siyang i-sprinkle dito, isa-isa. Yan. At ilalagay na natin. Isa-isa din. Na ganyan. So, ganyan lang bawat isda. Isa-isa lang. Okay. So, salt. Okay, konting salt lang. Huwag naman masyadong maalat, kaya nga tayo ayaw nga natin ng prito. Tapos pag maalat na ay makaka-high blood din yun. So dapat konting asin. At yan, konting asin lang. Yan, konting asin. At atin silang ihahanay dito sa ating baking dishes. So ganyan lang guys. Lahat sila ay lagyan natin ng mga paminta. So, ayan guys, ay atin nang nailagay lahat ang mga isda dito. So, ayan na ang isda natin. So, ready na siyang i-bake. Ngayon naman, ang natitira nating suka kanina na ating binabara ng isda ay pwede nating ilagay uli upang ito ay magiging silbi niyang sabaw at kumulo at nang maluto ang ating isda ng mabuti. So, ayan. So, medyo siya, ang style niya guys ay paksiw siya dahil may suka at mga luya at sili. Pero, atin siyang ibibake. Hindi natin siya iluluto sa kalan. Atin siyang ibibake. So, hintayin na natin guys. Ito ay ready nang i-bake. So, ngayon guys, ay akin nang ibibake ang aking isda. Akin nang ibibake. Mga
30 minutes, titingnan natin ulit siya. So, ready na siya. Ayan. Okay, so hintay-hintay lang tayo guys. After 10 minutes or 20 minutes ay titingnan natin ulit siya kung nagsimula na ba siyang kumulo. Ayan naman guys, ang aking bake na isda, na buong isda. So ngayon, ayan nangalahati na siya sa pagluto. So ito, luto na talaga siya kasi para siyang paksiw na may tanglad, silis at saka luya. Pero ang gusto kong mangyari, since na bake nga siya, ang gusto kong mangyari ay magiging tuyo siya at magiging tostado siya. At the same time, mayroon pa siyang sauce na natitira doon sa ilalim. Ayan. So, akin pa siyang ibibake about 20 minutes more para talagang matusta yung laman niya sa taas. Hindi siya mukha lang talagang paksiw. So, ayan siya guys. Ready na talaga siya. Ready na siya. Medyo tuyo na siya. So, iiwan ko lang siya dyan sa oven para magiging siyang tostado talaga ang laman niya sa taas. At ilalagay ko lang siya sa 350 degree. Tapos iwanan ko pa siya ng mga 10 minutes para sigurado na siya na magiging tuyo na siya. Yan, toasted na siya dyan. Yan, mayroon pa siyang kunting sauce doon sa ilalim. May kunti na lang talaga. Malapit na siyang matuyo. So, ayan po ang aking bake na isda. Ayan, sige, ulitin natin doon ng mga 10 minutes more. At ready na siya. So, ayan na siya guys. Luto na siya. Ready na ang aking bake na crappie fish. Ayan siya. Luto na siya. Ayan. Tuyong-tuyo na talaga siya. So, ngayon ay ready na ang aking dinner. Ayan. Pwede na natin siya. Pwede na tayong maghapunan. Ready na ang aking dinner. Okay. Ayan. So, kung gusto rin natin guys, lagyan natin ng konting maanghang ay ilagay din natin itong sili. Ayan. Okay. So, yan na ang aking dinner. Kasama ang aking nilagang mais. Yan. Sige po. Dinner po tayo. Yan. Ready na siya. Dinner na. Dinner tayo guys. Okay. Thank you. Sana may naitulong din ako sa inyo upang kayo ay magkaroon ng idea na hindi lang puro prito. Pwede rin ganito na i-bake lang natin. Matutuyo siya. Ay makamukha na rin siya ng prito. Pero hindi siya nakadaan sa isang mantika. Sige po guys. Okay, dinner na tayo.